serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Van Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang lalawigan at rehiyon dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po natin kayong imbitahin sa ating or bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang distribusyon ng mga kinumpiskang smuggled rice sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang distribusyon ay sinagawa sa lungsod ng Maynila nitong Martes, Setyembre 26. Nasa mahigit 1,000 sako ng bigas ang ipinamamahagi sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa ilalim ng Level 1 o Survival, Level 2 Subsistence at Level 3 Self-Sufficient. Ang mga naturang sako ng bigas ay mula sa 42 milyong piso na smuggled rice na nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa isa sa mga warehouse raid nito sa Zamboanga City ngayong buwan. Samantala, narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Tiyak pong lalong gaganda ang araw ninyo sapagkat ang pangunahing pakay natin dito ay ang pamamahagi ng mga bigas sa ating mga benepisyaryo. Bilang Pangulo at kaliham ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Gayan ng sabi ko, nung namahagi tayo ng bigas sa Camarines Sur noong isang araw po, sapat ang supply ng bigas dito sa Pilipinas.
Ang kailangan lamang po ay maayos na pamamahala ng produksyon at bentahan nito. Sa katunayan, mas malaki ang ani natin nung second quarter ngayong taon kaysa sa second quarter nung nakalipas na taon. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Una-una, sila ay mag-smuggle ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i-release. Itatago nila yan para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ang presyo. Pag mataas na ang presyo, saka nilang ilalabas para kumita sila na malaki. Hindi naman talaga tama yan. Dahil ang kanilang ginagawa ay nagbibigay na napapahirap sa taong bayan. Para lang sila ay makabulsa ng malaking pera. Hindi naman siguro yan ang ating hangarin para sa pagpatakbo, lalong-lalo na sa ating pagpakain at sa pagpapaganda ng agriculture sector. Dalawa po ang pagpaganda ng agriculture sector, magkabila yan. Ay dito sa isang panig, ang kailangan natin ayusin yung sektor mismo, mataas ang produksyon, mababa ang cost of production, magandang hanapbuhay ng ating mga magsasaka. At hanggang mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan na sa pag-retail na ng mga bigas ay kailangan yan po ang aming katungkulan ay kailangan ayusin namin na mabuti yan. Ngunit sa kabilang panig ay ito nga, hindi natin makokontrol, hindi natin malalaman man lang kung ano yung supply sa Pilipinas kung patuloy itong smuggling. Hindi namin maunawaan kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Bakit tataas ang presyo ng bigas? May supply naman sa Pilipinas. Wala namang nag-panic buying. Walang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas kung hindi ang hoarding. Kaya po pinagtibay namin ito. At kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad, at mga ahensya na higpitan ng husto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa issue ng bigas. Ay minabuti na nating ibigay sa mga mamamayan. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Asahan po ninyo na hindi kami titigil sa patuloy na pagbuwag sa mga smuggler at hoarder na nagpapahirap sa taong bayan. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Ang hamon ko sa inyo, mga kapwa Pilipino, magtulungan po tayo upang malisaayos ang ating agrikultura at masakituparan ang pangarap nating bagong Pilipinas, kung saan matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak na anumang hamon ay kakayanin at anumang pangarap ay matutupad, basta't para sa sambayan ng Pilipino at para sa Pilipino. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, matagumpay na naalis ng Philippine Coast Guard o PCG ang floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., nagsagawa ang PCG ng special operation para tanggalin ang floating barrier sa timog silangang bahagi ng unahan ng Bajo de Masinloc. Ayon kay PCG spokesperson Jay Tariela, dahil sa floating barrier, hindi makapangisda ang mga Pilipino sa lugar kahit teritoryo ito ng Pilipinas. Sinabi ni Tariela na malinaw itong paglabag sa international law. Ang ginawang pagkalas ng PCG sa floating barrier ay pagsunod sa batas at soberenya ng Pilipinas sa WPS. Binigyang diin ni Tariela na tapat ang PCG na panghawakan ng international law, tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda at protektahan ang karapatan ng Pilipinas sa mga karagatang sakop nito. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, nauna nang nagpahayag ang National Security Council o NSC na magsasagawa ito ng kaukulang hakbang para maalis ang mga barrier ng China sa Bajo de Masinloc. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, isa itong paglabag ng China sa tradisyonal na karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa naturang bahagi ng West Philippine Sea na kinikilala ng 2016 arbitral ruling. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Mariing kinundina ng National Security Council ang paglalagay ng barrier ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Sa isang statement, sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na ito ay paglabag ng People's Republic of China sa tradisyonal na karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa naturang bahagi ng West Philippine Sea na kinikilala ng 2016 arbitral ruling. Git ni Año, ang anumang bansa na pumigil sa aktibidad na ilang siglo ng ginagawa ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at international law. Dahil dito tiniyak ni Año na gagawa ng kaukulang aksyon ng pamahalaan para maalis ang naturang barrier at mapangalagaan ang karapatan ng mga mangingisda sa lugar. Dagdag ni Año, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay regular na binibigyan ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa West Philippine Sea, partikular sa mga kaganapan sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Prioridad ng pamahalaan na mabigyan ng tulong ang mga mangingisdang Pilipino na sa West Philippine Sea man ang mga ito o ibang bahagi ng bansa. Ito ang pahayag ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya nang tanungin kung paano tutulungan ng pamahalaan ang mga mangingisda na hindi makalapit sa Bajo de Masinloc matapos maglatag ng boya ang China sa lugar na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Sa briefing ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na ginagamit ng pamahalaan ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at Philippine Coast Guard o PCG para sa pagpapaabot ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon sa opisyal, nagdadala sila ng pagkain, delata at gasolina para matulungan ang mga mangingisda sa kanilang paglalayag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paglalagay ng China ng boya sa Bajo de Masinloc, posibleng diversionary tactic lamang. Ayon sa isang senador, ang paglalagay ng floating barriers o mga boya sa Bajo de Masinloc ay para maalis ang atensyon sa ginawa nito sa mga bahura sa Escoda Shoal at Rosul Reef. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion.
Naniniwala si Senator Francis Tolentino na maaaring diversion tactic lang ng China ang paglalagay ng floating barriers o boya sa Baho de Masinloc para maalis ang atensyon sa ginawa nila sa bahura ng Escoda Shoal at Rizal Reef sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, alam kasi nilang limitado ang resources ng Pilipinas kaya medyo inilipat nila ang atensyon mula sa karagatan sa Palawan sa karagatang malapit sa Zambales naman ngayon. Sa kabila nito ay iginiit ng senador na mahalaga pa rin ma-highlight ang isyong ito sa Baho de Masinloc dahil malaking source ito ng mga isda at talagang bahagi ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya naman dapat anyang putulin at alisin ang mga boya sa Baho de Masinloc at dapat palayang makapasok doon ang ating mga mangingisda. Tiwala si Tolentino na nakatutok sa sitwasyon ng Task Force on West Philippine Sea, gayon din ang Philippine Coast Guard. Maaari rin anyang maghain ang Pilipinas ng hiwalay na diplomatic protest kaugnay nito. Mula Senado, ito si King Pasunsyon para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Army at Philippine Air Force nagsagawa ng 5 araw na interoperability exercise. Ayon kay 5th Infantry Division Commander Major General Audrey Pasha, ang pagsasanay ay pagkakataon din para mapalakas ang camaraderie sa pagitan ng mga sundalo at airmen. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Sinimulan kahapon ng Philippine Army at Philippine Air Force ang kanilang interoperability exercise sa headquarters ng 5th Infantry Division sa Camp Melchor F. de la Cruz, UP, Gamu, Isabela. Kalahok sa 5 araw na ehersisyo ang 836 na tauhan ng Philippine Army at Philippine Air Force sa layong mapahusay ang kanilang kapabilidad, kahandaan at kakayahang sabayang magsagawa ng operasyon. Kabilang sa pagsasanay ang command post exercises, field training exercises, subject matter expert exchanges, air-to-ground operations, close air support, fast rope insertion, extraction system, military free fall, hoist communication and support system at sustainment operations. Sa kanyang mensahe, sinabi ni 5th Infantry Division Commander Major General Audrey L. Pasha na ang pagsasanay ay pagkakataon din para mapalakas ang camaraderie sa pagitan ng mga sundalo at airmen. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sinertipikahan bilang urgent ang panukalang batas na naglalayong lumikha ng Magna Carta para sa Pilipinong seafarer. Ginawang urgent bill ni Pangulong Marcos ang panukalang batas kasunod ng banta ng European Union o EU na ipagbabawal ang pagkuha ng mga marinong Pilipino hanggat hindi nakakasunod ang Pilipinas sa pamantayan ng EU. Ayon sa Pangulo, ginagarantiya ng panukalang batas na tutugunan ang sinasabing kahinaan sa pagsasanay at edukasyon ng mga Pilipinong marino. Matatanda ang hinimok ng EU ang gobyerno ng Pilipinas na tumalima sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Convention o STCW dahil hindi kikilalanin ang sertipikasyon na ibinibigay sa mga seafarer kung hindi aaksyonan ng usapin. Noong 2021 na iulat na top source ng seafarers sa buong mundo ang Pilipinas base sa United Nations Conference on Trade and Development. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, nasa mahigit 400,000 Filipino seafarers ang naipadala ng Pilipinas mula noong 2016 hanggang 2021. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagsanib puwersa ang Commission on Elections at Department of Justice o DOJ para sugpuin ang vote buying sa barangay and sangguniang kabataan elections o BSKE. Lumagda ang COMELEC at DOJ na isang kasunduan na manghuhuli at parurusahan ang sinumang masasangkot
sa pagbili ng boto sa nalalapit na BSKE. Tiniyak ni Justice Secretary Crispin Remulla na handa ang lahat ng prosecutors sa buong bansa na tumanggap ng reklamo sa mismong araw ng eleksyon, Oktubre 30. Sinabi ni Remulla na mas matibay ang reklamo kung sasamahan ng testigo. Samantala, walang nakikitang problema si Remulla sa direktiba ng DOJ na masusing siyasatin ang lahat ng charge sheets na isinumite sa prosecutors para maiakyat sa korte ang mga reklamong may mabigat na ebidensya. Kumpiyansa naman si COMELEC Chairperson George Garcia na sapat ang hakbang na warrantless arrest sa mga sangkot sa vote buying. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nagkaloob ng iba't ibang serbisyo ang Department of Migrant Workers o DMW para sa mga overseas Filipino worker o OFW sa ginanap na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Layon ng programa na mailapit sa mga Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga malalayong lugar. Kabilang sa mga inihandog na serbisyo ng DMW para sa mga OFW ang pre-employment at anti-illegal recruitment orientation sessions, e-registration para sa overseas employment applicants, job matching, reintegration orientation sessions para sa mga OFW na gusto nang manatili sa bansa, at legal at welfare assistance. Kasabay nito, nagpaalala ang DMW sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa na gamitin ang online services portal nito dahil accredited at licensed recruitment agencies ang nakatala doon. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay inilunsad ng pamahalaan nitong Sabado sa Ilocos Norte, Camarines Sur, Leyte at Davao de Oro. Plano ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na dalhin ang naturang caravan sa lahat ng lalawigan sa bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakapagtala ang Department of Health o DOH sa nakalipas na isang linggo ng 1,164 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Bunga nito ang bagong average daily rate ng kaso sa bansa ay 166, mas mataas ng 13% kumpara sa naitala noong Setyembre 11 hanggang 17. Sa mga bagong kaso, 10 ang malubha o kritikal ang kondisyon. Samantala sa 11 na nadagdag sa bilang ng mga namatay, 6 ang namayapa mula Setyembre 11 hanggang 24. Patuloy ang paalala ng kagawaran sa ibayong pag-iingat at pagsunod sa minimum health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Samantala sa mga aktibong kaso sa bansa, 260 ang malubha ang kondisyon sa mga ospital. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Aabutin pa ng hanggang Setyembre ng 2024 bago makumpleto ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paghahatid ng Physical National ID Card sa mga Pilipinong nagparehistro sa Philippine Identification System o sa PhilSys. Ayon kay PSA Head Claire Dennis Mapa, mayroon ng 81 milyong Pilipino ang nagparehistro sa PhilSys pero mababa pa sa kalahati o 39.7 milyon pa lamang ang nakatanggap ng kanilang physical ID cards at nasa 41.2 milyon ang naisyuhan ng e-PhilID na naimprenta sa papel. Sinabi ni Mapa na ang backlog ay dahil sa kapasidad ng pag-imprenta ng card na hanggang 80,000 ang kinakaya kada araw. Anya, patuloy ang pagdami ng mga nagpaparehistro pero mabagal ang printer sa paggawa ng mga card kaya dumarami ang backlog. Gayunman, patuloy anya ang pag-iimprenta sa pamamagitan ng first-in, first-out basis. Sa kasalukuyan, target ng PSA ang cumulative registration na 101 milyong Pilipino pagsapit ng 2024. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, ina ng overseas Filipino worker sa Saudi Arabia na nakaranas ng hindi magandang pagtrato na bunutan ng tinik dahil sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Arig ang naparutan ti siit ni Mrs. Arceli Rizalte, a residente ti Ili ti Garasi, Gabuta at Dante pamalpalatpatan na makawid ti anak ng overseas Filipino worker, EJ Saudi Arabia. Sigon kini Rizalte, sumagmamanupay laing bulan ti anak na Anilea Hernandez nga adda iti naso paglian, ngem nagpasaren ti sana napinda sa panangtrato ti amo na. Binalagadan pa iti na sumapol iti sabali a pagubraan, ngem nagbuteng gapo iti napasamak iti anak na. Maben iti bagong Pilipinas Serbisyo Fair ket nagturong da iti Department of Migrant Workers ket naikari iti ina ang makaawit ti anak na maben ti repatriation program ti gobyerno no sa dinno anay lista tinagan ti anak daytoy. Manipo ti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Pagpapabuti ng serbisyo ng SSS La Union sa pamamagitan ng digitalization sinimulan ng ipatupad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Rinugyan ti Social Security System La Union Branch, ti digitalization baben ti panangkayuswa ti digital branch na. Daytoy katamno mapasaya ti transaksyon kadagiti nasurok sa ngagasot aribo miyembro na ditoy probinsya. Sigon ti SSS La Union, nagtultuloy dati panangipay ti di kalidad ken nasaya ti serbisyo, baben ti daddapay a kombinyente ken napabaro a pasilidad. Kallo abaneg ti magbukel ti digital branch ti SSS La Union, apakairamanan ti e-center, mobile app learning center, ken ti customer care center. Mausar iti e-center section ti walo computer para kadagiti kliyente, amang pataod kadagiti social security number da, nag-reset ti password iti account, ag-aplikar para kadagiti benepisyo ken loan, ken kidaw ti simple panagbalbaliw ti datos ti membro, apakairamanan ti panang-verifika ken panaka-update ti kasasaad ken profile, ti panagrehistro iti my.sss portal. Duman pay kasta, dapay dagiti daduma transaksyon ng kasapulan pay laeng ti rupan-rupa panakaproseso, apakairamanan ti aplikasyon ti benepisyo ti panagretiro ken death benefits, tinawan a kumpirmasyon nagiti pensioner, ken daduma pay apakasekna na may naig kadagiti SSS online channels a maiturong iti customer care center. May gunam-gunam kadagiti miyembro ken pensionado nga agparehistro iti SSS online portal para iti nalaklaka at transaksyon ken dagos apan nakagunod kadagiti benepisyo iti ahensya. Manipot RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Nasa 3 milyong pisong financial assistance mula AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD ipinagkaloob ni Senador Bong Revilla sa 2,000 benepisyaryo sa Borongan City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Pinangunahan ni Senador Bong Revilla, kaupod ni Governor Ben Ivardoni ang distribusyon in financial assistance sa Iloromhan Assistance to Individuals in Crisis Situation AICS ang DSWD, diri pala maihang ha Provincial Capital Jim Borongan City. Inabutin 3 milyones de pesos nga kantidad para 2,000 nga individual, ha 20 barangay san Borongan ang natagan, hintag 1,500 pesos nga ayuda pinansyal, ha mga mulupyo nga adahin sitwasyon hin panginginhanglan kun in crisis
situation. Haya mensahe ginpiho ni Senador Revilla ang bulig hit gobyerno mang mulupyo Eastern Samar, labi na kapag taga-health o infrastructure. Ang pagbisitan Senador ha probinsya in kaparte, het month-long celebration hit pagsalinurog hit ya birthday kakulot Setyembre 25. Iginkalipay naman hanamayhan probinsya Governor Ibardoni nga ginbato ni Senador Revilla niya request nga pagpakaupay hit Eastern Samar Provincial Hospital. Tikang ha-RP Borongan inihipen pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ben. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Department of Trade and Industry o DTI, Misamis Oriental Provincial Office, Department of Health at City Price Coordinating Council nagsagawa ng surprise monitoring sa presyo ng gamot sa random na mga butika sa Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Nagpaygayon ng surprise monitoring ang Department of Trade and Industry Misamis Oriental Provincial Office, nakip na usab ang Department of Health o ang City Price Coordinating Council sa presyo sa mga tambal sa tulo ka random nga butika ni ining syudad. Ang pagmonitor subay kana sa DOH Administrative Order number 2022-0015 o Department Circular number 2022-0372 o Department Circular number 2022-0612 nga nagsulti sa DOH nga siguraduhon nga ang presyo sa mga tambal nga gibaligya sa mga butika nagpabilin sa gisugyot nga retail price ug dili mula pa sa maximum suggested retail price nga gitakda sa gobyerno alang sa generic ug branded na mga tambal. Sa upat ka gi-monitor usa lang sa butika nga nahimutang sa Barangay Puntod ang nagsunod sa SRP sa iyang gibaligya nga mga tambal. Matud pa ni CPCC Co-Chairman Attorney Jose Edgardo Uy nga padalhan sa DOH og letter of inquiry ang tulo ka mga establishmento nga wala nagsunod sa SRP aron ilang matubag o madungog ang ilang mga rason. Dunot niini giaghat sa team ang mga tag-iya sa butika og mga suppliers nga sundon ang gabayan sa SRP nga gihatag sa DOH aron balikiyan ang mga sanctions o penalties. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro, kinisitas sa Orellana alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Zamboanga. Philippine Red Cross, Zamboanga City Chapter, nagsagawa ng health caravan sa pakikipagtulungan ng City Health Office ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nakigiusa ang Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter sa City Health Office aron sa pagpadayon ug paghimo og health caravan isip parte sa ilang medical mission sa lungsod sa Zamboanga. Gimugna ang health caravan atong niaging Biyernes diin nakapahimulos ang mga residente gumikan sa Barangay Pasunangka sa mismong lungsod. Adunay 719 ka mga residente ang nakabenepisyo sa health caravan nga nakadawat sa libreng serbisyo sama sa health consultation, blood typing, hygiene and health promotion HPV, pneumonia, tetanus toxoid, dengue ug leptospirosis information dissemination. Ang aktibidad gisuportahan sa Australian Aid o OST-Aid pinaagi sa inisyatiba ni Red Cross Chairman CEO Richard Gordon ug isip usa ka partnership kauban ang Chuchi Zamboanga ug uban pang mga pribadong organisasyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. MILG BARMM validators sinisiyasat ang Provincial Government of Lanao del Norte para sa Seal of Good Local Governance. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher.
Usa na lang kalakang ang lalawigan sa Lanao del Norte nga makadawat sa labing gikaibgan nga Seal of Good Local Governance o SGLG award human ng SGLG National Validation Team mibisita sa Kapitolyong Provincial sa Tubod, Lanao del Norte aron mahimog dugang inspeksyon ug validation assessment sa niaging mga adlaw. Ang validation team gikan sa Ministry of the Interior and Local Government, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, MILG BARM, mainitong giabi-abi ni Governor Imelda Anguing Gibran sa Dimapuro uban sa mga higtungdan nga pangulo sa mga buhatan ug focal persons sa mga programa ug proyekto sa lokal na kagamhanan. Nagpahigayon sila og mga serye na mga review sa dokumento ug mga interview. Fausia Abdullah ang Director sa Operation Management Services ug Team Leader sa MILG BARM Validator ato sa exit conference mipahibalo kanila ang resulta sa validation base sa mga interview ug documentary review ug on-site validation. Labaw pa sa presensya sa mga pasilidad, mga dokumento ug mga plano ang atong gitan-aw mao ang pagpapasalamat ug pagsabot sa tanang nga atong gihimo alang na mas maayong magpahatod sa serbisyo sa atong mga konstituente. Ingon ni Director Abdullah, ang SGLG mao ang labing prestihiyosong pasindungog sa DILG nga gihatag ngadto sa usa ka local government unit o LGU nga nagpakita sa maayo ug innovative na local governance practices. O ang MILG BARM mi-assess sa performance sa PGLDN base sa napulo ka mga governance areas nga gitakda ubos sa Republic Act 11292 o ang SGLG Act of 2019. Gikan sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan at yan naman po ang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo ngayon sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hinikayat ng Department of Trade and Industry o DTI ang micro, small, and medium enterprises o MSMEs na suportahan ang cashless payments para sa pagsusulong ng e-commerce dito sa Pilipinas. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, layunin ng kanilang panghihikayat na makasabay na ang mga ito sa isinusulong ng pamahalaan na digital economy sa bansa. Dagdag pa ng kalihim na mahalaga na makasabay ang ating bansa sa digital payments dahil isa ito sa trend ng ibang bansa. Kaugnay nito, nagkaroon ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang DTI sa Go Digital Payment Movements upang magkaroon ng isang expo para sa MSMEs. Ito ay para sa mga paglulunsad ng technology innovations sa pagkakaroon ng digital payments sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, umabot na sa kabuuang 31.5 billion pesos ang halaga ng smuggled goods na nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC mula January hanggang September. Ang commodities na lumabag sa intellectual property rights ang nanguna sa listahan ng mga nasabat na produkto, kasunod ang agricultural products, sigarilyo at drugs. Karamihan sa mga produktong nakumpiska ng ahensya ay counterfeit items tulad ng sapatos, bag at damit. Ayon kay BOC Director Vernie Enciso, sa agriculture sector lamang ay 3.3 billion pesos na halaga ng bigas at iba pang agricultural products ang nakumpiska. Nasabat din ng BOC
ang 36,000 sako ng bigas sa Tondo sa Maynila at kabuang 20,000 sako ng bigas ang nadiskubre sa mga lugar sa Las Piñas at Bacoor. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nasa 2.2 billion pesos loans na ang inilabas ng State-Owned Land Bank of the Philippines o Land Bank sa rice farmers mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon sa pamagitan ng Expanded Rice Credit Assistance sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o ERCA-RCEF. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na ang halaga ay inilabas sa 13,701 rice farmers at cooperatives. Sa kabuang halaga, 1.1 billion pesos ang ginamit sa palay, production ng individual rice farmers na nakalista sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng Department of Agriculture o DA, habang 507.5 million pesos ang inilaan sa relending ng mga kooperatiba sa mga miyembro nito. Ayon sa Land Bank, 394.1 million pesos ang ginamit para sa rice trading at milling, habang 222 million pesos ang nilaan sa pagbili ng farm machinery and equipment. Ang ERCA-RCEF ay isang credit facility na naglalayong palakasin ang productivity at kita ng maliliit na rice farmers at ng kanilang mga kooperatiba at mapagaan ang epekto ng Rice Tarification Law. Sa ilalim ng programa ay maaaring makautang ang mga rice farmer ng hanggang 70% ng kanilang total project cost sa interest rate na 2% kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangunang balita sa larangan ng palakasan. Update muna tayo sa Asian Games. Bigo ang Pinay rower na si Giovanni Delgaco na makasampa sa podium matapos kapusin ng sagwan sa women's singles sculls event sa nagpapatuloy na 19th Asian Games sa China. Natapos pang 5 ang nag-iisang Southeast Asian athlete buwat sa 8 minutes at 5.93 seconds na finish nito sa final round ng event. Nanguna sa second meter race o sa 2,000 meter race ang Tokyo Olympic silver medalist na si Anna Prakatin ng Uzbekistan gamit ang 7 minutes at 39.05 seconds, habang pamangalaw naman si Liu Ruiki ng China na tumapos ng 7 minutes at 49.98 seconds. Bronze naman ang naiuwi ng Japanese na si Shiho Yonekawa mula sa 7 minutes at 51.88 seconds, habang pang-apat ang Chinese Taipei rower na si Wang Yiting. Sa kabila ng resulta, proud pa rin si Philippine Rowing Association President Patrick Gregorio sa ipinakita ng 25-year-old Bicol native na si Delgaco sa women's event. Dagdag pa nito, nakatuon ngayon ang kanilang atensyon sa 2024 Paris Olympics na magkakaroon ng 5 Asian qualifiers sa nasabing event. Samantala, bigo ring makauwi ng medalya ang pinakabatang skater na si Maisel Paris Alegado matapos na pumangpito lamang sa Women's Park Skateboarding Finals. Nakapagtala lamang ang 9-year-old Pinay athlete ng 52.85 sa Run 1, 24.83 sa Run 2 at 24.5 sa Run 3. Sa basketball naman, tuluyan nang nag-withdraw ang women's 3x3 basketball team matapos na hindi mapayagan ng apela nito para sa inclusion ng 2 replacement players. Ayon kay Coach Pat Aquino, no choice na ang team na ipagpatuloy ang laban lalo't si Camille Nolasco at Luana
or Luna Ozar na lamang ang natira sa roster mula sa pagdisapruba ng Asian Games Committee sa last-minute replacements nila Cielo Pagdulagan at Marga Villanueva kina Camille Clarin at Angel Surada. Humingi naman ng paumanhin si Aquino sa kinahinatnan ng team at nagpahayag ng kalungkutan sa nangyari. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakapag-produce ng bronze ang Pinoy Taolu specialist na si Jones Inso dahilan para madagdagan ang medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Asian Games sa China. Umiskor ang La Trinidad Benguet native ng 9.746 points sa bare hand Tai Chi Kwan form habang nakapagtala naman ito ng 9.470 points sa sword play discipline dahilan para maipon ito ang kabuang 19.216 points at masilat ang bronze sa Wushu Men's Tai Chi Kwan Tajijian All-Around event. Nakalawit ng Wushu athlete ng China na si Gao Haonan ang ginto sa nasabing event gamit ang nakolektang 19.666 points habang silver naman ang nakuha ng pambato ng Hong Kong na si Hui Tak-yan mula sa naipong 19.494 points. Ang medalya ni Inso ang ikalawa ng bronze na ng Pilipinas sa Asiad na una ng inambaga ni Taekwondo Jean Patrick King Perez noong linggo sa men's individual pomse. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa volleyball naman, kapwa-abante na sa ranks round ng Shaky Super League Collegiate Preseason Championship ang University of Santo Tomas at Adamson University matapos tibagin ang kani-kanilang mga katunggali sa bawat pool. Nitong Lunes sinakmal ng Lady Tigresses ang defending NCAA titleist na College of St. Benilde gamit ang 25-13, 22-25, 25-12 at 25-22 sets sa kanilang match sa Philoil Eco Oil Center sa lungsod ng San Juan. Pinangunahan ni Jonah Perdido ang uste gamit ang 20 attacks habang nagambog naman sina Regina Horado at Angeline Poyos ng 19 at 17 points para sa tuluyang pagwalis sa Pool C. Lead scorer naman ng St. Benilde si Gail Pascual na kumamada ng 13 points. Next opponent ng Benildians, a crucial match ang Perpetual Help System Delta na una na ring naging biktima ng Lady Tigresses. Samantala sa Pool B naman, nadagit ng Lady Falcons ang ikalawang panalo nito sa group mula sa pagtarak ng 25-16, 25-16 at 25-13 sets kontra NCAA runner-up Lyceum of the Philippines. Pinangunahan nila Lucille Almonte, Jimmy Jean Hamili at Red Bascon ang talpak ng Adamson sa Lady Pirates mula sa tig 7 puntos na naipon sa 6-8 minute match. Dahil sa talo mula sa Adamson, wala nang tsansa ang Lyceum na makaahon sa next round bunsod ng naipon nitong 2 talo at 1 panalo. Abangers naman sa sunod na round ang defending champion na National University buhat sa malinis na kartada nito sa Pool A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Pañano. Magandang araw pong muli. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabag ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng mga chika. Ito ikinasal na ang aktor na si Paulo Paraiso sa kanyang fiancé na si Jessica Santo Domingo nitong September 23. And nangyari ang wedding sa St. Joseph Marelo Chapel sa Laia, Batangas. Habang ang reception naman ay isinagawa sa Virgin Beach Resort sa kapareho ding bayan sa Batangas. And base sa mga inilabas na litrato ng isang photography group sa Instagram, makikita ang groom na nakasuot ng barong na may stand-up collar with matching off-white trousers. And ang kanyang bride namang si Jessica ay nakasuot ng trumpet-style gown, kaya naman mas lalong na-highlight ang kanyang slim na katawan. And ilan sa mga celebrities na umattend sa kasal ni na Paulo at Jessica ay sina Femela Baranda, Max Eigenman at ang sister ng aktor na si Bubbles Paraiso. And present sa wedding ang dalawang anak ni Paulo kay Mylene Dizon na sina Thomas at Lucas. And sumakto yung kasal ni Paulo sa 45th anniversary wedding anniversary ng parents ng aktor. And bago ang kasal, nag-propose na si Paulo kay Jessica noong December 8 last year. At minana pa sa grandparents nila Paulo ang ginamit na sing-sing. And mensahe ng ating groom after the engagement, quote and unquote, "I am the luckiest man alive because I'm with the most gorgeous woman in the world." Nag-click lang kami, something just click. Ang joke nga namin is siya yung babaeng version ko. Kwela, pwedeng seryoso. And yung mga jokes namin kahit walang tumatawa siya o siya tatawa siya, alam mo yon. And konting trivia lang mga kachismis, ang tatay ni Paulo ay naging classmate pala ng daddy ni Jessica noong college, o di ba parang may some kind of relationship and parang match silang dalawa para sa isa't isa. And napahayag pa ni Paulo dun sa isa pang panayam, quote and unquote, tapos meron pang effect na yung isang pinsan niya na I met na older than her. When I met them, yung asawa niya, pinsan ko pala. And second cousin ko naman. So nagdurugtong lahat, small word. Ika nga magkakaugnay ang lahat. And yun, again, congratulations sa mag-asawa na sina Paulo Paraiso and Jessica Santo Domingo. And samantala, marami ang humanga sa kabaitan ni Catherine Bernardo nang magkaroon siya ng mall tour sa kanyang pelikulang A Very Good Girl. And nasaksihan ng mga Catherine fans kung paano siya magmahal sa kanyang mga fans. And may isa daw kasing fan ang gusto magpa-selfie kay Catherine. And lumapit siya sa stage at ang kasunod nito ay bigla namang umeksena itong Marshall na halos ipagtulakan o ipagtabuyan nito yung binatang gusto lang makipag-selfie sa actress. And nakita ito ni Catherine at siya na ang sumenyas doon sa Marshall na okay lang na makalapit doon sa kanyang male fan. And she asked him kung ano ang gusto nito at inilabas nga ng fan ang kanyang tablet para makapag-selfie silang dalawa. O di ba? Parang napaka down to earth ni Catherine, di ba? Siya pa yung nag-approach doon sa nasabing fan kahit na pinipigilan na siya ng security. And syempre, puring-puri naman ng mga kachismis natin ang ginawang yon ni Catherine. Parang bagang good gesture. And may mga masasabi na ganyan ng artista na hindi pakitang tao lamang. Ito pa sinabi pa ng ating mga kachismis na may mga may naantig sa gesture ni Kat kaya they love her at lalo pa siyang pinagpapala dahil sa kanyang kabaitan. Overall natutuwa yung ating mga kachismis sa good deeds ng ating kapamilya primetime at
actress. So ito pa. Recently, ibinahagi ni Dimples Romana na siya ay dumadaan sa self-check para lang makita ang pagbabago sa kanyang sarili at ma-decide niya kung ano ang kanyang gagawin para mas mag-improve pa siya, o di ba? Parang self-development. And ayon kay Dimples, lately ay napabayaan niya ang kanyang sarili dahil hindi na siya nakakapag-workout. And caption ni Dimples, quote and unquote, "So, I've been so out of it lately. I feel like I have been drowning in so much. I'm turning 39 in 2 months. And I find myself unlearning and learning as I go by. And this season is teaching me humility, patience, forgiveness for self and for others, clarity and willingness to honor the phases that my life and my body goes through. And nothing is ever easy, but with prayers, lots and lots of it, somehow the days go by a bit easier. In all this, I realized that even when and while we go through the toughest of times, we must take care of ourselves and our well-being." And ikwento rin ng The Ironheart actress kung paano niya sinisimulan ang kanyang araw. Share niya, "Today, I decided to get up from my bed, wipe my tears, breathe in and breathe out, and trust that the Lord's grace will guide me through each day lovingly." And how beautiful it is to be alive, be reminded of our weaknesses, and have full surrender. That in every weakness that I have comes a Father who fills in all the cracks with the light and strength that I need for today and always. And panghuling message ni Dimples, "Today I pray you all know the value of each breath and everything that comes with it, pretty and even the uglier and tougher parts. Padayon." O diba, napaka-inspiring ng sinabi ni Dimples para ma-motivate tayo sa pang-araw-araw nating buhay. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Muli, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Samantala, bago tayo magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Junela, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito, kay Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa araw na ito, sa ating business news kay Stephanie Vicente, sa ating sports news kay Erwin Peñano, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino,
Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.